ito po ang aking kwentong kababalaghan. Sa Manila ako ipinanganak, bandang Quezon City, pero sa probinsya ako lumaki at nagkaisip. Kung saan nakamulatan ko habang lumalaki ang mga kwentong kababalaghan na nangyayari sa mga tipikal na probinsya. Ang probinsya ko ay somewhere sa Eastern Samar. Hindi ko na lang babanggitin yung mismong lugar ko for safety purposes na rin. Maliit na probinsya lang siya, pero mabubusog ka talaga sa mga kwentong kababalaghan. Kung doon ka lumaki, normal na lang sa'yo na makarinig ng ganong kwento. Pero kung dayo ka lang, kailangan mong mag-ingat dahil marami talagang kababalaghan na nangyayari doon. Anyway, ang haba na ng intro ko. Ito ang kwento ko. Ang mama ko ay taga-Eastern Samar talaga. At umuwi kami noon ng probinsya at doon na nga lumaki kasama ng kapatid ko. Habang lumalaki ako, marami akong naririnig at nalalaman tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari nga sa paligid namin. At ang pinakapopular doon ay ang mga sigbin. Maraming kwento tungkol dito na kapag nag-alaga ka raw nito ay suswertehin ka sa buhay dahil yon ang kapalit ng pag-aalaga mo sa kanila. Hindi pa ako nakakakita ng sigbin pero aware naman ako sa mga kayang gawin nito, lalo na sa mga batang wala pang masyadong muwang sa mundo. Dahil nasaksihan ko yon habang lumalaki ako sa lugar kung saan laganap ang ganoong bagay. Pero sa amin, normal na lang yon. Dahil nga nasanay na lang din kami at alam namin ang mga pangontra dito. Ang mama ko ay maraming alam sa mga ganong bagay. Kaya bilang panganay ay marami siyang nakukwento sa akin. Lalo na at may mga anak na ako. Isang normal na gabi lang para sa amin nang mangyari yon. Nanonood lang kami ng palabas sa telebisyon ng gabi na yon. Ni sa hinagap ko, hindi ko akalain na mabibiktima ang anak ko sa ganong paraan. Dahil naglalagay talaga kami ng pangontra sa bahay namin at maraming ang alam si mama sa mga ganon. Pero nung mga panahon na yon, nagkataon naman na nakalimutan ni mama na maglagay ng pangontra sa may bandang higaan namin. Kapag pinag-uusapan nga pala yung mga ganong bagay, hindi pwede na malakas ang boses. Kasi sa paniniwala na baka marinig ka ng mga yon. Kaya kapag nagkukwentuhan, halos pabulong na talaga. Medyo maaga pa naman noon. Siguro mga 8:00 pa lang ng gabi. At gising pa ang anak ko noon. Dahil nga pabago-bago naman ang tulog ng mga sanggol na wala pang 1 taon buwan-buwan. Masigla at tumatawa pa siya habang naglalaro kami sa higaan namin. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula ng antukin ang bunso ko. Dahil breastfeed ako sa kanya, kaya madali lang siyang patulugin kapag inaantok na. Pero nagsimula akong magtaka nun, kasi habang pinapadede ko siya, umiinit yung bibig niya. Pag ganun kasi, hindi normal yon. Ang sigla niya lang nung bago siya antukin. Hindi rin siya yung typical na batang basta nalang iiyak. Kahit pa may nararamdaman siya. Kaya mas lalo akong nag-alala nun. Hindi pa siya nakakapagsalita obviously. Kaya mahirap hulaan kung ano ba talagang nararamdaman niya. Dahil nga nagtataka ko, tinawag ko ang mama ko. Sinabi ko sa kanya yung sitwasyon ng anak ko. Nagsimula kaming mangamba lahat sa bahay. Halos yung ibang nagsisimula ng makatulog, nagising na rin dahil sa nangyayari sa amin. Yung anak ko, mas lalong uminit. Isipin mo, bigla na lang siyang lalagnatin ng oras na yon, bago mangyari yon, masigla pa siya at naglalaro. Sinong hindi mag-aalala? Binigay ni mama sa akin yung anak ko. Karga-karga niya kasi yon. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay at kumuha ng herbal na halamang gamot. Doon lang sa labas din ng bahay namin.
Bale, first aid siya sa kahit anong karamdaman, lalo na kung may kinalaman sa mga elemento. Para siyang dahon ng sibuyas. Pabango siya at maliit lang. Nilamukos ni Mama yon. Pinasipsip yung katas sa anak ko at saka inilagay yung dahon sa may bandang pusod niya at saka hinayaan na lang doon. Alam ko kung kailan masama ang pakiramdam ng anak ko, kaya alam kong may mali sa sitwasyon namin nung gabing yon. Nagsimula naming mapansin sa anak ko ay yung labi niya. Parang nagkukulay ubi na kasi at sobrang lamig nung paa niya. Pero hindi pa din siya umiiyak noon. Tahimik lang siya at natutulog habang nakabalot sa pranela niya. Nagsimula na din akong manginig kasi natataranta na din ako noon. Pero pinapakalma ko lang ang sarili ko. Si Mama hindi na din mapakali. Nagsabi na ako sa pinsan at kapatid ko na nasa kabilang bahay pa at pati na sa stepfather ko na maghanap na ng tricycle para makapunta kami sa albularyo agad na nasa kabilang barangay lang. Yun ang pinakamalapit sa amin. Kasama ko si Mama noon at yung stepfather ko, pinsan at kapatid ko. Nagpunta kami sa albularyo na kakilala ni Mama. Nabulabog namin yung matandang nagpapahinga. Pero wala kaming pagpipilian kasi wala namang kaso sa mga tambalan o albularyo yung mga ganong eksena. Kasi hindi mo naman talaga malalaman kung kailan ka aatakihin ng mga elemento. At kailangan mo din talagang pumunta kapag nagkagipitan na. Pero bilang respeto, ay humingi na rin kami ng pasensya sa kanya. Nang makaharap na namin yung albularyo, sinabi namin sa kanya yung nangyari. At natakot ako sa sinabi niya. Kasi ang sabi niya, "Nako, nadali ng sigbi ng anak mo. Pinadaan sa hangin at saka kinagat sa may bandang balakang." Nakita ng albularyo yung kagat kung saan banda. Ipinakita niya rin yun sa amin. At may bakas nga ng mga kagat. Maliit lang pero malalim yung kagat. Pinainom niya agad ang anak ko ng langis na may orasyon. May ibinigay siyang pangontra sa anak ko. At may sinabi siya na kailangan naming hanapin na klase ng puno o baging sa bukid. At napakabihirang makita nun. Gagawin daw naming pangontra na isasabit sa anak ko at hindi daw yung pwedeng tanggalin. Sa kabutihang palad naman ay nakakita kami nun. Nakahingi kami sa tiyahin ko. May sinabi pa siya na naging dahilan ng pangamba namin. Na kung hindi daw agad nadala yung anak ko sa kanya, ay baka daw hindi na naagapan yung nangyari. Natakot ako ng husto doon. Kaya ngayon, ang mga anak ko ay may mga biyaw kung tawagin sa amin. Pangontra yon sa mga elemento. Ayoko nang maulit-ulit yung nangyari kaya nag-iingat na rin kami ng husto. Lalo na halos mga bata ang pinupunterya ng mga sigbi na yan. Ginagawa nila yon pag gutom sila at walang ibinibigay na pagkain sa kanila yung amo nila. Ang bahay namin ay may isang klase ng halaman na pangontra sa mga elemento. Kailangan lang na hindi siya maubusan ng tubig. Nakapalibot at nakasabit yon sa bawat sulok ng bahay namin. Pagkatapos ng insidente na yon, never na ulit yon. Ito po ay tunay na nangyayari sa lugar namin. Nasaksihan ko na din ang mga nangyayari sa ibang bata. Yung iba, pamangkin ko pa sa pinsan. Sa mundong ginagalawan natin, hindi lang naman tayong mga tao ang nakatira dito. May ibang mga nilalang na nakakasama din natin. Ang magkaroon ng kaalaman tungkol sa kanila ay hindi naman masama. Bawat probinsya ay may kanya-kanyang sariling kwento ng kababalaghan. Kapulutan sana ng aral ang aking kwento. Hanggang dito na lang.
Ako nga po pala si April. I-share ko lang ang aking karanasan noong kabataan ko. Una akong nakaranas ng nakakanginig na pangyayari ay noong 10 years old ako. Nakatira po kami dati sa Malabon. Hello nga po pala sa mga kapitbahay namin dyan sa Niugan, Malabon. Kilala ang Malabon na palaging binabaha. Konting ulan lang, may mga parte na ng Malabon na binabaha talaga. Nung nagpatayo ang magulang ko ng bahay, pinataasan nila ito para hindi basta-bastang abutin ng baha. Isang araw, may malakas na bagyo ang dumating. Lubog ang lugar namin. Madami kaming kapitbahay na talagang walang matulugan. Binuksan ng magulang ko yung aming tahanan para sa mga bata at matatanda na pansamantalang kailangan ng matutulugan ng gabing yon. Walang kuryente at sobrang dilim ng kapaligiran. Karamihan ng mga kasing edad ko ay doon sa second floor ng bahay namin natulog. Bali yung kama namin ay nasa sahig lang at tabi-tabi kami nun doon. Siguro nasa mga 7 kami nun. Kasama na rin ang nakababata kong kapatid na babae. Bali yung kwarto na tinutulugan namin ay kwarto ng kuya ko. Iniwang bukas ang pinto para hindi masyadong mainit dahil na nga rin sa walang kuryente nun. May kandila lang na nakasinde sa aming kwarto at sa may parting hagdanan. Pagbukas ang pinto, matatanong mo yung hagdan na papanik sa second floor kung nasaan kami. Lahat ng papanik ay makikita namin. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising yung kapatid kong babae. Nilalagnat siya at nagsusuka. Ginising ko yung ibang bata para tulungan ako na maglinis at para katukin din yung kabilang kwarto kung nasaan yung magulang namin. May isang bata na katabi ko ang nagising at siya din yung tumayo para kumatok sa kabilang kwarto. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa nakita ko yung hagdan. Nakita ko na parang may papanik doon. Inantay ko kung sino yon. Nakita kong mabagal yung pag-akyat nito. Parang unti-unti lang na pumapanik yung tao na yon na nakabelo. Kitang-kita ko yon kasi nga may kandilang nakasinde sa may hagdanan. Hindi ko na ikurap ang mga mata ko. Inantay ko kung saan pupunta yung nakabelo na yon. Kapag lumiko siya, ibig sabihin ay pupuntahan niya kami. Kapag dumiretso naman siya, ay pupunta naman siya sa kwarto ng magulang ko. So inantay ko. Parang napakabagal talaga ng pagpanik niya. Parang ang bagal ng oras. Pero parang ang bilis lang din ng pangyayari. Dahil na nga rin siguro yun sa nag-aantay ako. Sa ikahuling baitang ng hagdan, biglang naglaho yung babaeng nakabelo. Napakurap ako bigla sa kaba. Parang hindi ko mapaniwalaan yung nakita ko. Maya-maya pa bumalik na yung bata kasama yung nanay ko para tignan yung kapatid ko. Hindi ko sinabi sa kahit kanino yung nakita ko kasi ayaw kong matakot ang ibang bata at ayaw kong sabihin nila na may multo sa bahay namin. Taon ang lumipas. May namatay kaming kapitbahay. Nagpunta kami sa lamay nun hanggang sa napag-usapan ng bahay namin. May matandang babae daw pala na nakatira doon dati. Masungit daw yung matandang yon, pero laging nagsisimba. Tapos may isa doon na nagbanggit na akala mo kung sinong mabait sa simbahan, nakabelo pa. Nung nadinig ko yun, nagtindigan yung mga balahibo ko, Boss Kira. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa nakita ko. Kasi naisip kong baka namalikmata lang ako. O baka imahinasyon ko lang yun. Hindi ko rin kasi alam kung bukas ang third eye ko. Naniniwala po ako na hindi lang tayong mga tao ang nakatira dito sa mundong ito. May iba din na hindi natin nakikita. Diyan po nagsimula ang kwento ko.
Madami pa. Ito yung iba. Nung high school ako, nag-aral ako sa isang university. Hindi ko na lang sasabihin kung saan. Madaming mga kababalaghan akong kwento na nadidinig doon sa school na yon. Pero hindi naman din kasi ako madaling matakot. Sumali ako noon sa theater club. May pinaghahandaan kami noon na isang malaking pagtatanghal. Kadalasan, inaabot talaga kami ng gabi sa pagpapractice namin. Isang gabi, nagpatawag ng meeting yung teacher namin bago kami umuwi. Mga 9 na ng gabi noon siguro. Yung meeting ay sa isang classroom. Medyo maliit at hindi kasya lahat dahil medyo marami kami sa club namin. So nag-decide ako na magstay na lang muna sa labas ng pinto. Sobrang pagod na rin kasi ako noon at hindi na ako masyadong nakikinig sa sinasabi ng teacher namin. Medyo marami din kami sa labas noon, mahigit 10. Tanaw namin yung isang building sa kabila ng quadrangle. Yun yung building ng mga 3rd year at 4th year at iba pang mga offices. Bale ang mga classroom doon ay hindi naka-aircon. Malalaki ang bintana. Tanaw mo ang loob ng classroom doon sa building na yon mula sa kung saan kami nakatayo. Nakatingin ako noon sa pinakataas na floor. Unang classroom pagkatapos ng hagdan. Basta nakatingin lang ako doon. Muni-muni habang naghihintay na matapos yung meeting. Sa pagtulala ko doon, ay may naaninag akong korteng tao. Para siyang transparent na figure, pero alam mo na hugis tao. Kumbaga parang tubig na naging tao. Matangkad yon at sa postura nito ay mukha siyang lalaki kung titignan. Nakatitig lang ako doon. Kasi hindi ko alam kung imagination ko lang ba yon o kung reflection lang ng kung anong ilaw. Tapos biglang may nagsalita. Uy guys, tingnan nyo dun sa building na yun oh. Dun sa pinakaunang classroom sa 4th floor. Pagkadinig ko nun, kinabahan agad ako, Boss Kira. Hindi ko alam kung ano yung sinasabi nun. Kung paano ko nakikita yung nakikita ko, ay ganun din yun i-describe ng mga kasamahan ko. Ibig sabihin, hindi ko lang basta imagination yun. Ilang sandali pa, biglang gumalaw yung imahe na parabang tumingin din sa amin. Hindi ako nagsalita nun. Biglang sabi ng isang kasama ko, "Ay putik, tumingin ata dito ah." Sa takot namin noon, nagsipasukan kami sa loob ng classroom. Kahit mukhang hindi kami kakasya napagkasya namin ang mga sarili namin sa loob. Sinabi namin sa teacher namin kung ano yung nakita namin sa labas. Sabi niya, guni-guni lang daw namin at baka pagod lang kami. Paano magiging guni-guni yun kung hindi lang iisa ang nakakita? Pagkatapos ng meeting, noong pauwi na, ay kanya-kanya kaming takbuhan. Medyo comedy pero nakakatakot po talaga yon nung time na yon. Hanggang dito na lang, Boss. Medyo mahaba na yata. Marami pa sana akong gustong ikwento, pero sa susunod na lang siguro. Naalala ko lang tong karanasan ko. Teenager pa ako nung mangyari to. Wala po kaming sariling bahay. Simula po grade school, ay palipat-lipat lang kami ng bahay. Wala po kasing matinong pagkakakitaan noon ng magulang ko. Kaya kapag po hindi na kami makapagbayad, ay lumilipat na lang kami ng tirahan. Kaya talagang palipat-lipat din po ako ng school noon. Anyway, may isang bahay po kami na nilipatan na maganda na, mura pa. Maganda kasi may 2nd floor. Tapos may sarili ding gate. Medyo malaki din yung bakuran
at may maayos kaming tulugan sa taas na hindi kami magsisiksikan. Ang saya pa namin magkakapatid nun. Yung tipong sana hindi na kami lumipat pa sa ibang apartment. Okay naman kami nung una. Siyempre, excited pa. Nakasundo din namin yung ibang bata na nakatira din malapit sa amin. Kaya naman hiling kami ng hiling noon kay Mama na doon na lang kami at huwag nang lumipat pa. Si Mama naman, natatawa lang at oo lang siya ng oo. Dumating ang tag-ulan. Nagkaroon na ng kaunting problema sa bahay. Kapag naman sinasabi nila Mama sa may-ari, agad nitong ipinapaayos ang kung anumang tulo doon. Naalala ko pa kung paanong puring-puri ni Mama yung may-ari, na kesyo mabait daw, mabilis at madaling kausap. Lahat ng nire-request namin na problema tungkol sa bahay na yon ay nagagawa nito agad ng paraan. Siguro mga isang buwan din bago namin na-realize na may kakaiba talaga sa bahay na yon. Palagi naming napagkukwentuhang magkakapatid, pero palagi din naming isinasawalang bahala. Madaming anino sa loob ng bahay. Hindi ko natanda kung ilan. Pero isa doon ay isang batang anino. Yung batang anino na palagi naming nakikita sa second floor. Palagi siyang nakatambay sa unang step ng hagdan sa taas. Hindi namin masyadong pinapansin noon. Kasi kasing laki din yun ng isa kong kapatid na si Adi. Kumbaga, iniisip namin na baka si Adi lang din yun. Isang gabi, naglalaro kami ng tagu-taguan sa loob ng bahay. Buong bahay ang pwede naming taguan. Patay ang main light. Ang ilaw lang ay yung nakabukas na TV dahil nanonood doon sila Mama. At saka yung ilaw sa labas ng bahay. Sa second floor naman, yung ilaw sa poste sa labas ang pinakailaw namin habang naglalaro. Maliwanag po kasi yon, kasi katapat lang ng bahay namin yung poste kung saan may ilaw. At medyo malaki din yung bintana. Si Adi yung taya nun sa laro namin. At gustong-gusto din kasi niyang naghahanap kaysa magtago. So nagtago na nga kaming tatlo. Hindi ko alam kung nasaan yung dalawa. Basta ako, nasa baba ako noon at nagtatago sa sulok ng cabinet na nasa likod lang ng main door o front door namin. Nasa sofa lang sila Mama at Papa noon na nanonood ng TV. Nakikiramdam lang ako noon dahil sa taas naman manggagaling si Adi. Nung makarinig ako ng malakas na sigaw na "Taya!" ay mas lalo akong nagsumiksik sa cabinet kasi may mabilis na bumaba sa hagdan. Nagtago ako sa ilalim ng mga nakasabit na damit at sumilip-silip sa mga siwang. Nakakita ako ng anino na papalapit sa akin. Maliit lang yon, kaya ang akala ko ay nasa malapit na din si Adi sa akin. Kinabahan pa nga ako nun, kaya pigil hininga din ako. Medyo nagulat pa nga ako nung sumigaw ng "Taya!" si Adi. Napatingin ako sa paligid ko. Kasi akala ko talaga ako na yung matataya since malapit na nga siya sa akin. Pero yung sigaw ng taya ay sa taas pa din nang galing. Walang malapit na Adi sa akin. At sina Mama, tahimik pa rin na nanonood ng TV. Nadinig kong nagtakbuhan yung dalawa pababa, kaya naman sinaway pa sila ni na Mama. Nagtulong na sila na maghanap sa amin ng isa ko pang kapatid. Hanggang sa nakita na nga nila ako. Umayaw na ako noon nung yung isa kong kapatid ay sa taas din namin nakita. Inaya ko na lang silang magpahinga sa kwarto. Mga nakaupo lang kami nun sa foam na higaan at naglalaro ng paper dolls. Tinabihan ako ng isa kong kapatid na sumunod sa akin. "Ate, alam mo ba, si Adi kanina may tinaya sa kwarto nila Mama. Wala namang nagtatago doon kasi magkasama kami sa kwarto ni Mean," sabi niya. Tapos ako din. Hala, nadinig ko nga yun. Yung unang taya ba?
Hindi kayo yon? Hindi, te. Akala ko nga din ikaw eh. Hindi. Akala ko nga din matataya na ako kasi tumakbo yung pababa ng hagdan eh. Kita ko pa yung anino ni Adi. Tapos, biglang sa taas uli nagtaya. Sabi ko pa. Nagkatinginan kami noon. Tapos, hindi na lang ako kumibo pa. Kasi parehas naman kaming matatakotin. Naalala kong ikinuwento ko yun kay Mama. Hindi ko na lang din maalala yung sinabi niya. Pero parang ipinagsawalang bahala lang din niya. Kaya naman hinayaan ko na lang din. Kahit may takot na kami sa bahay, ay hindi na lang namin pinapansin. Parang wala lang din kasi kila Mama. Kaya naman tuloy lang ang buhay. Ang pinakamalala po talaga ay nung may isang gabing sobrang lakas ng ulan. Kumpleto na kami nun sa bahay, kaya naman nakalak na ang gate sa labas. Katatapos lang din namin mag-dinner at nanonood na lang kami ng palabas sa TV. Hanggang sa nakarinig kami ng katok sa gate. Yung katok para bang nagmamadali at gusto na agad pumasok. Si Mean yung pumunta at sumilip sa bintana sa hagdan. Ma! Pagtingin ko sa gawin niya, para siyang takot na takot. Tumakbo agad ako nun papunta sa kanya. Tapos sinilip ko din yung gate kung sino yung bisita. Umiiyak na nun sa takot si Mean. Habang gulat naman ako. Kasi walang tao sa labas. Pero dinig na dinig pa din namin yung sumisigaw ng pabukas sa labas. Dinig na dinig pa din namin nun yung katok sa gate. Gumagalaw din yung gate nun na para bang gusto na nga nitong pasukin. Pero wala talagang tao doon. Kitang-kita talaga namin lahat. Maski sina Mama at Papa. Kitang-kita din nila yon. Nagsara at naglock na kami ng pinto nun at naglatag na lang sa sala. At doon na kami natulog lahat ng magkakasama. Sobrang iyak pa din si Mean nung gabing yon. At panay siya sabi na umalis na daw kami sa bahay na yon. Panay-panay din naman ang pag-alo ni Mama kay Mean. Ako naman, parang nasa gulat stage pa din ako nung mga oras na yon. Hanggang sa makatulog na lang din kami. Sa pagkakaalala ko, ay nagtagal pa rin kami ng ilang buwan doon sa bahay na yon. Nag-New Year pa nga kami doon. Yung mga paramdam ng kasama namin sa bahay, hindi naman na lumala. Panay ganun lang. At yung sa gate din. Hindi ko na nalaman yung kwento ng bahay. Kasi hindi na din daw tanda ni Mama. Si Papa naman, wala na. Kaya hindi ko na din matatanong pa. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. And God bless. Ang story ko po na naranasan ay noong April 2004. Nung magbakasyon kami sa Aklan. 21 years old na po ako nung mangyari to. Yearly po kaming nagbabakasyon sa Aklan dahil both parents po namin ay taga doon. Sa Quezon City po ako lumaki. Pero ang saya lang at palagi kaming excited tuwing dadating ang summer kasi oras na naman ang pagbabakasyon namin sa probinsya ng mga magulang namin. Kilala naman po natin ang Aklan dahil sa mga stories nito about aswang o kung ano pa man na hindi maipaliwanag ng siyensya. Itong karanasan na meron ako doon ay ang nagpatotoo sa akin na totoo pala talaga ang tapik. Nagsimula yon nung nagkaayaan ng pamilya namin na makapiesta sa malayong baryo ng auntie ko. Dahil sa layo nun ay kinailangan namin gumising ng maaga para lang maghanda. Ang kinain ko lang noon ay isang saging na saba. Uminom lang din ako ng mainit na Milo. Pagkatapos namin mag-almusal ay umalis na rin kami.
Nung nasa crossing na kami para lumipat ng ibang jeep, nakasalubong namin yung isa naming auntie na kapatid ni tatay. Sabay tanong niya sa amin na, "Saan kayo pupunta?" Sa wikang Bisaya. Hindi ko alam kung bakit, pero napansin ko na sa akin lang siya nakatingin. Marami kasi kami doon, tapos ako lang yung binati niya. Hindi ko na lang masyadong pinansin yon dahil na rin sa sobrang antok pa. Ngumiti na lang ako sa kanya. Sumakay na kami ng panibagong jeep. Mukha siyang truck sa laki nito, tapos puno pa. So lahat ng babaeng kasama namin ay nasa loob. Kami naman na natira ay sa bubong na lang sumakay. Ang haba ng biyahe, pero smooth naman yung daan. Pero sa hindi malamang dahilan, bigla akong nakaramdam ng hilo. At para bang nawala ako sa hulog. Para ding sumakit yung ulo ko nun. Kaya naman nagsabi ako sa uncle ko na kung pwedeng sa loob na lang ako ng jeep. At nung nasa loob na ako ng jeep, parang lalo akong nawala sa hulog. Namumutla daw ako nun. Sabi ko sa kanila, baka dahil lang sa biyahe. Kako pa baka pwedeng makigamit ng CR. Kaya naman sa isang stop, bago kami makarating sa pupuntahan naming baryo, nakiusap ako na kung pwedeng makigamit muna sa malapit na bahay doon. At ang typical na CR sa probinsya, yung maliit na kubo at may butas lang sa gitna. Nagsuka ako doon at naglabas ng puro tubig. Kaya naman hinang-hina talaga ako ng mga oras na yun. Paglabas ko, tinanong nila kung anong nangyari sa akin. Bakit daw putlang-putla ako? Sasakay na kami noon ng habal-habal papunta sa baryo ng auntie ko. Sinabi nila na malapit na rin naman daw kami. Na hindi ako naniniwala kasi ganyan din yung sinasabi nila palagi. Na usually, malayo talaga. Parang kino-comfort ka lang kumbaga. Nung dumating na kami sa kanila, masayang-masaya kaming sinalubong ni auntie at ng mga pinsan namin. Napansin ng auntie ko na may mali sa akin. Bakit daw ako namumutla? Nung tinignan niya yung daliri ko, sabi, hindi daw pantay yung iba kong daliri. Kaya naman alam niya agad na nausog daw ako. Hindi po siya manghihilot o espiritista. Pero ang sabi niya, "Halika, gamutin kita. Para naman ma-enjoy mo mamaya yung pasayaw sa baryo." Kumuha siya ng isang makulubot na sanga. Pagkatapos ay pinakuluan yon. Tapos yung suot kong t-shirt, pinahubad niya sa akin. Tapos inilubog niya yung isang part nito sa tubig na pinapakuluan niya. Binigyan niya ako ng puting damit. Sabi niya, yun na lang daw muna yung isuot ko. Pagkatapos nun, binigyan niya ako ng konting tubig na galing doon sa pinapakuluan niya ng damit ko. At saka nung makulubot nga na sanga. Sabi niya higupin ko daw yon. Kahit makalahati ko lang daw ay okay na. Ang pait po ng lasa niya. Pero dahil na rin sa kagustuhan ko na gumaling, ininom ko din talaga yon. Sabi pa ni tita, try ko daw umidlip at mamaya ay wala na yan. Hindi po ako madaling makatulog. Pero nung ininom ko yon, saglit lang, ang bilis ko talagang nakatulog. Nagising ako noon 5 PM na rin. 1 oras din daw akong nakatulog noon. At nung paggising ko nga, para bang walang nangyari sa akin. Bumalik agad yung lakas ko. Ngumiti lang sa akin yung auntie ko paglabas ko ng kwarto. Tapos may isa pa siyang sinabi sa akin. Mamayang gabi kapag nasa sayawan na kayo, kasama yung mga pinsan mo, mag-iingat ka sa mga taong kinakausap mo ha. Kapag may tumapik sa iyo na hindi mo kakilala, kailangan tapikin mo rin sila pabalik. Medyo kinabahan ako nun sa sinabi ni tita. Kasi kapag yung tapik ay hindi mo na ibalik sa kanila, ibig sabihin isa ng curse yun. O yung tinatawag na usog. Sabi pa ni tita, madaling nagagawa daw yun sa mga bagong dayo. Kasi alam nila na hindi alam ng mga dayo yung tungkol dito. Sumapit ang 7 PM
nagsimula na ngang magkaayaan ang mga pinsan namin na pumunta sa sayawan. At dahil sa liwanag ng buwan, ang sarap lang maglakad-lakad sa madamong daan. Amoy na amoy ko yung bango ng mga damo na yon. Nasa sayawan na kami ng mga pinsan ko noon. Ang daming kabataan, may ilan-ilan din na mga matatanda. Alam niyo naman siguro ang setup ng mga sayawan sa probinsya. Yung may bakod, tapos sa loob ng sayawan puno ng mga dancing lights at malalaking speakers. Madalas kaming nakikifiesta sa mga lugar ng mga pinsan ko. At isa to sa mga inaabangan ko kapag umuwi kami sa probinsya para magbakasyon. So nagsimula na nga kaming pumasok sa loob para sumali sa sayawan. At nung tinugtog na yung dayang-dayang, which is isa sa mga sikat na tugtog noon lalo na sa mga probinsya, parang mas lalo pang ginanahan yung mga nagsasayaw. Hindi po ako pamilyar kung anong lengguwahe yung music na yon. Pero sigurado kung alam na alam ng mga Bisaya ang sayaw na to. At nagsimula na nga po kaming makijoin sa sayawan na yon. Then out of nowhere, may isang lalaki na medyo may katandaan na rin ang biglang tumapik ng malakas sa balikat ko. Sabi niya, "Sali ka sa sayaw namin?" Sa wikang Bisaya. Sa gulat ko po, dahil kausap at kasayaw ko yung mga pinsan ko, hindi ako kagad nakapag-react nun. At pagkalipas pa ng ilang minuto ko na proseso yung sinabi ng auntie ko sa akin, tungkol nga doon sa tapik. Kailangan ko daw ibalik yung tapik na yon. Kundi, baka raw may masamang mangyari sa akin. Humiwalay ako saglit sa grupo namin. Hinanap ko yung lalaki na yun. Hinanap ko yung lalaking tumapik sa akin. At kahit na crowded ang loob ng sayawan, nakita ko siya. Agad akong sumayaw pa kunwari para hindi mahalata yung paglapit ko sa kanya. Bumuelo ako ng konti, sabay tapik sa kanya. Pagkatapik ko, bigla akong umikot para hindi niya ako makita. Tapos patay mali siya akong lumayo at hindi na lumingon kung sakali mang hanapin niya ako. Hanggang sa makauwi kami, hindi ko na po binanggit yon sa mga pinsan ko. Tanging kay auntie ko lang po yun nasabi. At ang sabi niya sa akin, mabuti na lang daw at tumapik ako pabalik. Marami pong salamat. Sana po mabasa niyo to. Naranasan mo na ba na kahit nasa bahay ka lang mag-isa o kahit saan man, pakiramdam mo ay may kasama ka? Yung feeling mo pinapanood ka. Na sa tuwing nakatalikod ka, ay ramdam na ramdam mo yung mga tingin niya o nila na nakatitig sa'yo. Binabantayan ang bawat kilos mo. Tumira kami noon sa Morong Rizal. Yung tinirahan namin na yon, meron talagang nagpaparamdam doon. Andun yung habang kumakain kami, bigla na lang bumubukas yung gripo sa CR. Kahit wala namang tao doon. Minsan kapag mag-isa si Mama, lagi niyang nadidinig na may naglalakad sa sala. Akala niya kami ng mga kapatid ko, kaya naman tinatawag niya pa kami. At kapag walang sumasagot, pumupunta pa siya sa sala para tignan. Pero wala siyang maaabutang kahit na sino roon. Paulit-ulit po na nangyayari yon. Hanggang sa masanay na lang din kami sa kwento ni Mama na yon. Hinahayaan na lang namin yung pagpaparamdam kasi hindi naman sila nananakit. Hanggang sa lumipat na kami sa Binangonan, Rizal. At dito na nga siya nagparamdam sa akin. Grade 5 student ako noon. Lagi ko na lang nararamdaman na para bang may nanonood sa akin. Lalo na kapag nag-iisa ako. Pakiramdam ko may kasama ako. Andyan yung bigla na lang akong mapapalingon kasi akala ko may naglalakad sa likod ko. Pero wala naman pala. Minsan bigla na lang may mabilis na dadaan sa gilid ko. Minsan sa peripheral vision ko, parang may taong nakaputi na nakatayo. Pero kapag tinignan ko naman, wala namang kahit sino doon.
Hinayaan ko lang. Baka guni-guni ko lang yon. O baka dahil na rin sa pag-iisip ko sa problema sa bahay, ikinakain ako ng depresyon. Kaya naman mas lalo ko siyang ina-attract. Naging mas malala pa ito nung pagtungtong ko ng grade 6. Dito na siya nagparamdam talaga sa akin. Nasanay na kasi ako noon na matulog ng late. Inaabangan ko kasi sa radyo yung paborito kong love story. Tapos nagbabasa na rin ako ng Spookify. Kaya talagang inaabot ako noon ng madaling araw. Lights off at ako na lang ang gising sa amin noon. Mga bandang 12:00. Nakahiga ako habang nakikinig ng radyo. Bigla akong napalingon sa may bandang hagdan namin. At sobrang natakot talaga ako noon sa nakita ko. Yung hawakan ng hagdan namin ay yumuyugyug na parabang may naglalaro. Gawa po kasi sa kahoy yung hagdan namin at may kalumaan na rin ito. Pero paanong mangyayari yun? Lahat naman ng tao sa bahay namin noon ay tulog na. Sa takot ko, kahit hindi pa tapos yung pinapakinggan kong story sa radyo, pinilit ko nang makatulog. Ikinuwento ko sa magulang ko yung nangyari kinabukasan. Pero hindi sila naniwala. Baka lang daw nasusobrahan na ako sa kakapakinig at kakapanood ng nakakatakot. Kinagabihan nun, nagparamdam na naman ulit ito. Hindi na yung yugyug sa hagdan, kundi pagkatok naman ng 3 beses sa pinto namin. Hindi ko pinagbuksan yon. Pinakiramdaman ko lang hanggang sa maya-maya. Parang may mga tao nang nag-uusap sa labas ng pintuan namin. Pero hindi ko maintindihan yung pinag-uusapan nila. Nagtataka ako kasi wala naman akong narinig na naglakad papunta sa pinto namin. O kahit nung wala yung ingay nila, ay wala naman talaga akong naririnig na paglakad palayo. Kinuwento ko ulit yun sa kanila. Hindi pa rin sila naniwala sa akin. Baka daw sobrang puyat ko lang, kaya kung ano-ano na lang ang nararamdaman ko. So binaliwala ko lang. Hanggang sa dumating yung araw na hinding-hindi ko makakalimutan. Bigla akong nagising ng 3:00 ng madaling araw noon. Iba yung pakiramdam ko ng madaling araw na yon. Ang bilis ng pintig ng puso ko. At yung takot sa hindi ko malamang dahilan. Ramdam na ramdam ko yung mga mata na nakatingin sa akin. Bukas naman yung bintana namin noon. Kahit patay pa yung ilaw, ay may liwanag naman na nanggagaling sa kapitbahay namin. Maliban lang sa isang sulok ng kwarto. Nang mapatingin ako doon, napansin ko na parang may maitim na nakatayo doon. Mapupula yung mga mata nun. At sa takot ko, nagtalokbong na ako ng kumot. Nanginginig na ako nun at pinipilit na makatulog. Pero hindi ko magawa. Kasi pakiramdam ko, kahit na nakapikit ako nun, ay naka-face to face na siya sa akin. Kasi biglang dumilim na parang may humarang sa mukha ko. Kahit nakapikit ako nun, damang-dama ko yung pagtitig niya sa akin. And this time, napakalapit na ng mukha ko sa kanya. Maya-maya, bumulong siya sa tenga ko. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Dala na rin siguro ng takot. Gustuhin ko mang sumigaw noon at tawagin sila Papa, hindi ko magawa. Hindi ko magawang maibuka yung bibig ko. Hindi ko maigalaw yung buo kong katawan. Nagdasal na lang ako ng paulit-ulit noon, habang patuloy pa rin siya sa ibinubulong niya sa akin. Hanggang sa bigla ko na lang ding naibuka yung bibig ko. Sumigaw ako noon ng malakas na Papa. Sobrang takot na takot ako noon. Pagdating ni Papa, tinanong niya ako kung anong nangyari. Wala akong nasabi kundi, "Pa, pwede po bang itabi niyo na lang sa akin yung mga kapatid ko?" Kinabukasan noon ay nilagnat ako.
1 linggong lagnat din yon. Gumaling lang ako nung nilawayan ako ni tita ko sa tiyan. Bigla akong nagsuka nun. Yun na lang natatandaan ko. Hindi ko na alam kung meron pa ba siyang ginawa sa akin nun. Kasi sobrang hinang-hina yung katawan ko nung mga oras na yon. Tapos, kinabukasan nun, okay na ako. Hindi na rin naman nasundan yung pagpapakita niya sa akin. Pero andyan pa rin yung feeling na hindi ako nag-iisa. Hanggang sa nag-first year college ako. Isang gabi yon. Buong gabing iba yung pakiramdam ko. Bumibilis yung pintig ng puso ko. Andyan na naman yung takot na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling. Basta naramdaman ko na lang din. Habang nasa kwarto, nilibang ko na lang yung sarili ko sa pakikinig ng music. Para antukin na rin at mawala yung kung ano mang nararamdaman ko. Lights off na noon. Nakapikit ako. Tapos, bigla kong iminulat yung mga mata ko na dapat ay hindi ko nalang ginawa. Bumungad sa mukha ko ang isang itim na mukha. Actually, itim yung buo niyang katawan at pulang-pula yung mga mata. Yung ngiti niya yung sobrang nakakatakot. Ipinikit ko ulit yung mga mata ko. Nanginginig na ako noon at gustong-gusto ko nang sumigaw. Pero hindi ako makasigaw. Umiiyak na ako noon. Lalo na nung narinig ko yung tawa niya na parabang nanggagaling sa hukay. Sobrang nakakatakot. Hinding-hindi ko makakalimutan yung gabi na yon. Nagdasal ako ng nagdasal. Pero palakas din ng palakas yung tawa niya. Hanggang sa naibok ako na yung bibig ko at naisigaw ko na ang papa. Hindi ko na hinintay na pumunta si papa sa kwarto ko. Dali-dali akong bumangon noon at nagtatakbo papunta sa kwarto nila. Tumabi agad ako kay mama. Tinanong niya kung anong nangyari. Pero hindi ako makasagot. Iyak lang ako ng iyak nung mga oras na yon. Hinayaan na lang nila akong matulog sa tabi nila. Hindi ko na nagawang ikwento pa yung nangyari. Hindi rin naman sila maniniwala sa akin. Kaya naman sinarili ko na lang. Napansin ko rin mula nun na kapag nakakaramdam ako ng bilis ng pintig ng puso at takot, ay alam ko na yun na yung hudyat na magpapakita siya sa akin. Kaya naman nilalakasan ko na lang yung loob ko. After ng gabi na yon, tuwing nararamdaman ko yon, ay nilalabanan ko. Nagdadasal ako agad bago ako matulog. Nilalabanan ko yung takot. At simula nun, hindi na siya nagpakita sa akin. Pero hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin na may nagbabantay sa akin.